billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa mga ginigiliw kong kapatid sa pananampalatayang Islam, at magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, o anumang oras po meron kayo sa inyong kinalalagyan. Ang inyong abang lingkod, si Brother Jafar, ay nagbibigay pugay po sa inyo. Tunay na lahat ng papuri, pagdakila at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanyang pinakamainam at pinakamagiting na propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sahaba at sa lahat ng mga taong tumatahak sa mabubuti niyang gawain. Amin. Muli po, narito po tayo ngayon. Welcome po ngayong muli sa ating dawa pandemya. Yung submission to the will of only one God. Which if you will think about it, lahat po ito ng mga mananampalataya o naniniwala sa kaisahan, ito po yung universal law of faith ng mga taong naniniwala sa kaisahan ng Diyos. The only problem is how you apply it in your everyday life. Hindi po natin alam kung paano natin ito ina-apply sa ating mga buhay. Dahil yung iba, pumapayag sila na naiisa lang ang Diyos, ngunit sasabihin nila, meron itong anak, meron itong Diyos Espiritu Santo. So ito ay taliwas sa katuruan ng Islam. Dahil pag sinabing submission to the will of only one God, mananatili itong nag-iisa. At ang Islam is not just for Muslim, it's for everyone. Kasi it's a perfect way of life. Subhanallah. And I'll tell it again, a perfect way of life. Kaperpekto ang katuruan ito. Kaya nga, sa haba ng panahon, sa dami ng sekta na aking pinasukan, ay walang pag-iimbot, walang pag-aalinlangan na niyakap ko ang pananampalatayang Islam. At alhamdulillah, pati pamilya ko ay niyakap ito. Alhamdulillah. So ito lang ang aking hinihiling din sa Allah subhanahu wa ta'ala, na wag hayaang mamatay ang aking pamilya, ang iba pang pamilya ko na at mahal sa buhay, na hindi nila nauunawaan o hindi nila niyayakap ang pananampalatayang Islam. Dahil malinaw po ang nasasaad sa banal na Quran. Nakakatakot. Babasahin lang nating mga mahal sa buhay yung chapter 66 verse 6, na iligtas mo ang iyong sarili sa nagbabagang apoy ng impyerno, na kung saan ang panggatong ay tao at mga bato nag-aapoy. Subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. At pagkatapos, iligtas mo ang iyong mga mahal sa buhay kasama ang iyong mga pamilya. Subhanallah. So paano po natin ito gagawin kung hindi tayo magsasaliksik at mag-aaral? Kaya sa Islam, napaka importante ang magsaliksik at maghanap ng tunay na kaalaman. At sa Islam, bawal po ang mga haka-haka. Hindi po kami nagbibigay ng ang lahat po ng binabanggit ko ay naayon lang din po sa aking mga natutunan, sa aking mga ustad at ulama na aking mga nakakausap. Bawal na bawal po ito sa mga Muslim na magbigay ng paliwanag ng walang kasampatang kaalaman. Subhanallah. Katulad nga ng sinabi ko, sa Islam, malinaw ang pagkilala ng mga Muslim sa nag-iisang tagapaglikha. Tulad ng sinabi niya sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nung ito'y inireveal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad. Ngunit kung sa panahon natin ngayon, nakalagay dito talaga, Qul. Sabihin mo, Qul huwallahu ahad. Ako ang Allah, nag-iisa. Allahu samad. Sabi niya, may kasapatan, walang pangangailangan. Subhanallah. Tayong may kailangan sa Kanya. Hindi tayo kailangan ng Allah.
Ano mawawala sa kanya kung hindi tayo magsasubmit sa kanya? Wala. Tayo ang malulugi. Kaya nga sinabi niya sa banal na Quran din yan. Lam yalid walam yulad. So, ang sabi niya, taliwas ito sa paniniwala ng mga Kristiyano na ang Diyos daw ay nagkaanak. Kaya kung nagkaanak siya, marahil siya inianak din. Ito'y taliwas. Lam yalid walam yulad, hindi siya nagkaanak at hindi siya inianak. Subhanallah. Walam yakullahu kufuwan ahad. At walang sino man o anong creation man ang makakahalin tulad sa kanya, sa kanyang pagka-Diyos. Walang sino man ang dapat ihambing sa kanya. Ito ang Diyos. Ito ang tunay na Diyos. Subhanallah. Kung iisipin mo mga ginigiliw na kapatid, napakaganda at napaka righteous at perfect ang teaching ng Islam. The only teaching that has clear proof sa kanyang pagiging Diyos o ano ang ating reason bakit tayo kinreate. Subhanallah. Bakit tayo narito? Sagot sa lahat ng problema. Kung anong nangyayari sa buhay mo ngayon, may kasagutan, may kasampatang kasagutan ng Quran. Reason why I'm telling you, Islam is not just for Muslim. It's for all. It's for mankind. It's the perfect teaching. Subhanallah. Hindi lang ito pang Muslim. Ito ay para sa lahat. The only thing is malaking reward if you will accept Allah subhanahu wa ta'ala, the only one true God. Yun ang pinakamainam na matatanggap mo na lahat ng kabutihan mong ginawa ay matatanggap na dahil kilala mo ang nag-iisang tagapaglikha. Halimbawa, kung ikaw ay Kristiyano na Katoliko, kita niyo yung Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ano ang pangalan na sasambahin mo? Hindi po ba? Sambahin ang ngalan mo. Proper noun ang hinahanap. Hindi pwedeng Ama. Dahil ito ay common noun. Ito ay nagtumutukoy sa isang tao na may anak. Subhanallah. Dahil hindi rin pwedeng si Christ, Isa alayhi salam. Dahil siya mismo yung nagsabi na ito ang inyong dasalin. At hindi tanggap ang inyong mga dasal kung hindi nyo ito dadasalin. Subhanallah, siya yung mismo yung nagdadasal doon. Ito ang inyong dasalin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Subhanallah. Tulad ng mga binanggit ko nung una, no? Na ang tao o ang isang pamilya, nagsasabi ang isang ama na sila ay mananampalataya. Sila ay nagsisimba sa linggo. As a matter of fact, sinasabi nila, nagdadasal sila, takot sila sa Diyos. Gumagawa daw sila ng kabutihan. Pero makikita mo yung karamihan, majority of Christian or Catholic, ay nagiinom. Subhanallah. At kung inyong babasahin sa Korinto, sa isang ganjis, kasama ang mga naglalasing sa hindi makakaranas ng kaharian ng Diyos. So sayang pala yung kabutihan na ginagawa mo. Sayang yung mga ginagawa mong pag-iintindi sa iyong pamilya, pag-iintindi sa iyong mga anak, sa iyong asawa. Kung ikaw ay nagiinom, sanlagpak mo sa impyerno rin. Kaya nga tayo binalaan din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sabi niya, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yaghdhag bi khairul islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal kasirin. Ano sabi niya doon sa pinakamalapit na kahulugan nito sa Tagalog? Anong sabi niya? Ang sino man sa inyo ang maghangad ng ibang reliyon maliban sa Islam, ito'y hindi tatanggapin sa kanila. At sila ay mapapabilang saan? Sa mga talunan. Subhanallah, wag po tayong mapabilang sa mga tinatawag na talunan, mga ginigilaw na kapatid na hindi pa yumayakap sa pananampalatayang Islam. Ako po ay narito at ang bidyong ito ay maging saksi.
at sa lahat ng mga nanonood na wala akong utang sa inyo at ako'y nagparating sa inyo ng Islam. Subhanallah. Malinaw po ito. Sa Islam kasi, pinaliwanag ng Allah kung sino siya. Nagsabi siya kung sino siya. Ito ang Quran, ang kaisa-isahang scripture na nagpakilala ng kung ang perpektong relihiyon, ano ang pangalan ng Diyos na tunay. Sa Islam, wala pong binyag-binyag, wala pong lub-lub-lub-lub. Ang pinakagagawin nyo lamang po, sumaksi na may isang Diyos at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at propeta, Muslim ka na. Ganun po kasimple. Ang magla ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, Muslim ka na. Ganun lang kasimple. Ganun kasimple ang pagmumuslim. Being a Muslim, it's not just a walk in the park. Really? Subhanallah. Na pag nagsaksi ka, iligtas ka na sa kasalanan. No, it's not. Madali po siya in the sense of, ang sabi lang sa banal na Quran, sa pinakamalapit na kahulugan, ay sumaksi ka na may isang Diyos at gumawa ka ng tama. Muslim, ano ka na? Ligtas ka na, paraiso ka na nun. Pero anong pinakamainam na natama daw? Na pinakamainam na ibada? Yung pagdarasal, pagsasala. Subhanallah. So kaya nga maraming mga tao ang alam nilang tama ang Islam, pero natatakot itong pasukin. Bakit? Kasi ang akala nila ganun kahirap. Yes, we will be tested. As the life on earth is full of trial. So we can't help it. Rather than face it. Subhanallah. Ganun kasimple. You face the trial and succeed with it through the help of Allah subhanahu wa ta'ala. The teaching of Islam. That's the only way you can manage to survive and pass the test. Ganun lang kasimple. And if you failed, it's not the end of the world until you're breathing and you're still alive. There's always hope. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Pag may dumidemonyo sa inyo na wala ka na. No. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghafar, Wal-Ghafur, Wal-Afu. Siya ang mapagpatawad, pinakamapagpatawad, at siya rin ang pardoner na hindi niya na isusumbat pa sa'yo yung nagawa mong kasalanan. So inshallah, dalangin natin na lahat ng ng mahal natin sa buhay na hindi pa nakakaunawa ay ibigay sa kanila ang taufik ng Allah. Amin. At muli, ang bidyong ito ay pagpapahayag at pagtuklas at pagbibigay ng kaalaman to build a bridge between the gap amongst Christian and Muslim. It's not just about saying that we are right and you were wrong. It's for you to find out. As I said, lalo na sa mga Muslim, don't just be proud as a Muslim, act like one. Do salah, do sadaqah, do sabar. So ito po, muli inaanyayahan ko po kayo na tangkilikin, bumili ng TWDC. Bumili po tayo ng TWDC. Amin. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muli po, ito po ang inyong abang lingkod, si Brother Jafar. At hanggang sa muli.